Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito ay ating pag-uusapan yung pagkapanalo ng Creamline Cold Smasher kahapon kontra dito sa Kurashiki Ablaze na kung saan ay nabalot ng intense yung kanilang laro. Atin rin pag-uusapan ano ba yung pinakaginawa ng Creamline para maipanalo yung laro kontra dito sa Japanese team. At the same time, yung mga issue ngayon na umuusbong online na kaya lang daw nanalo itong Creamline ay dahil dito sa kanilang import na si Erika Stanton. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest valuable issue. At yung naging score kahapon dito na nanalo itong Creamline Cold Smasher ay 25-22, 25-22, 26-28 at 25-21. So base dito sa mga score na nakikita nyo mga kapolitika ay medyo dikit yung laban ng Creamline Cold Smasher at Kurashiki Ablaze. Actually nag-i-expect ako na manalo itong Creamline base doon sa kailang mga performance previously, kasi nga itong Kurashiki nung nakalaban la itong Escola ay naka 1 set pa itong Escola, at while itong Creamline naman ay natambakan yung Escola and then 3 straight sets yon. So doon mo ma-measure yung kakayanan ng isang team base doon sa mga previous na laro nila. Okay, kasi obviously is wala na silang time na mag-training at magkaroon ng mga adjustment, not unless medyo mahaba pa yung gap ng time ng paglalaro nila previously and then sa mga susunod na araw. So mga kapolitika, yung sa second set ang naging highlight dito is hindi naman natin nakikita na yung bawat team is natambakan. Nakikita natin na talagang humahabol yung bawat team. Pag lumalamang yung isa is hinahabol ng isa. So ganun lang po ang naging nangyari kahapon dito sa laban ng Creamline Cold Smasher kontra sa Kurashiki Ablaze. And dito sa second set is lamang itong dito ako bumibilib kay Kyle Negrito kasi talagang nagpaulan siya ng aces. And actually doon nga sa first part ng laro ay talagang nakita natin na kung saan is lumamang na itong Creamline, kung kaya maaga pa lang is naka-build up na sila ng momentum. But sa middle part is nakadikit yung Kurashiki Ablaze at natay pang anla ito sa 14 all. So ito po yung naging highlight. And mga kapolitika, yung dito sa second set ang mga naging downfall rin ng Kurashiki is itong kailang mga errors. So dito is at yung kailang receive. So yun ang naging problema talaga ng Kurashiki dito sa second set. And sa set 3 naman is lumamang dito yung Ablaze. Sa umpisa ng laro is naka-build up na sila ng momentum, kung kaya nakuha nila yung third set. Pero nadikit po ito mga kapolitika dito sa sa 22-22 at sa 13-13. So dumikit yung score ng dalawang kupunan. But dito is na yung mga naging highlights dito sa set 3 ay si Gumabaw at si Erika Stanton. Yun nga lang ay na-minimize ng Kurashiki yung kailang errors. So dito talaga sila nagkatalo sa mga errors. At the same time yung although nahabol naman ito ng Creamline, but lumamang that moment ng dalawa doon sa last part itong Kurashiki Ablaze. And dito naman sa set 4 is itong Kurashiki is lumamang siya sa first part. Dalawa yung inilamang niya, but happy to say is nahabol po yun ng Creamline Cold Smasher sa mga latter part. Okay, so mga kapolitika, ano ba yung dito? Yung mga naging highlights dito ay itong si Gumabaw, at the same time itong kanilang setter na si Negrito at si Erika Stanton. Walang masyadong ganap itong si Bernadette Pons, but all throughout is nakatulong rin naman siya dito sa kanyang kupunan. But merong pinakaisang dito na napansin ko dito sa Creamline Cold Smasher. So ano ba yung napansin natin mga kapolitika? Bakit hindi sila na reverse sweep? Kasi ito talaga yung pinapangambahan kung for example is naipanalo mo na yung dalawang set, and then sa mga sunod na set is nanalo yung kalaban, is may posibilidad na ma-reverse sweep yung kalaban. So ito yung pinapangambahan ng Creamline, at buti lang is nagawa nila ito ng solusyon. So kahit lumamang yung Ablaze dito sa set 4 is nakuha nilang habulin yun at magtuloy-tuloy hanggang sa naka-build up sila ng momentum sa latter part. Kasi umabot ata sa 6 yung lamang ng Creamline doon sa latter part. So ano ba yung pinakaginawa nila mga kapolitika? Ang pinakaginawa po ng Creamline Cold Smasher ay hindi sila
nagpabaya na matambakan. So ganun talaga ang ginawa ng CCS dito laban sa Kurashiki Ablaze, kasi kung matambakan yung hayaan mong tambakan ka ng kalaban ay maano po yun, maka-build up sila ng momentum at makapag-adjust sila. So kumbaga is malalaman ng kalaban saan ba yung kahinaan at yun ang laging punteryahin. Okay, which is nasolusyon na naman kaagad yon at hindi na nawala yung sistema ng Creamline Cold Smasher. Kumbaga is nagstick sila doon sa kanilang plan, at the same time yung hindi nila pinabayaan na maka-build up ng momentum yung kanilang kalaban. So yun po ang napansin ko dito, kasi given naman yung andun yung bilis nila, andun yung liksi. So talagang hindi lang sila nawalan ng moral talaga dito, hindi bumaba yung kanilang confidence. Okay, so ganun po yun mga kapolitika. So dito naman sa pangalawang issue na ating pag-uusapan, na kung saan ngayon is parang road to championship na naman itong Creamline Cold Smasher. Merong issue ngayon na sinasabi ng mga basher, mga kapolitika, na itong Creamline daw is nanalong daw dahil dito sa kalang import na si Erica Stanton. Kasi kita naman natin doon na dito sa second set ay si Erica Stanton talaga yung pinaka main reason bakit nanalo. Okay, so siguro sa all throughout the game, doon sa pinaka buong match talaga ng laro dito sa Japanese team versus dito sa Creamline Cold Smasher, kasi may mga nagsasabi beforehand na may posibilidad na manalo itong Creamline Cold Smasher, and actually yun nga din ang iniisip ko, kung kaya is nakita ko nga doon na talagang nanalo itong Creamline Cold Smasher. But ang ini-issue ngayon is itong si Erica Stanton na nanalo lang daw dahil dito sa import. Okay? So somehow mga kapolitika, ang ating may comment dito at ating opinion ay siguro naman is ang tamang term is may na-contribute sa team. Okay? So hindi naman siguro natin masasabi na si Erica Stanton lang ang naging reason bakit nanalo itong Creamline Cold Smasher. Siguro ang tamang salita para dito sabihin kay Erica Stanton ay may na-contribute sa team. So kasi nga teamwork itong ginagawa ng Creamline Cold Smasher, hindi lang nakaasa sa isang player, kasi nakikita naman talaga natin doon yung effort ng bawat isa. Andito si Gumabaw, andito si Negrito, andito si Pons. So talagang lahat ay gumagawa. So hindi natin masasabi na isang import lang or isang tao lang yung naging reason. Siguro merong mga MVP, merong mga player of the game, but all throughout is lahat naman nag-contribute doon sa laro. Okay? And even nga sa mga previous na mga games, so mayroong mga time na talagang lumalamang itong si Erica Stanton. Now on the other day naman is lumalamang naman yung mga local players sa pagbibigay ng puntos sa team. So ano lang yan, kumbaga contribute ng bawat isa, contribution. Okay, so equally distributed yung mga puntos. So hindi mo masasabing yung import lang, kasi ito talaga ngayon ang sinasabi ng mga netizen na dahil lang daw sa import nanalo itong Creamline Cold Smasher. But sa tingin naman natin mga kapolitika is hindi naman ganon yung naging sitwasyon. Kumbaga is lahat naman nagtulong-tulong dito. Okay? So ngayon is maglalaban po mamaya itong Signal versus dito sa Creamline Cold Smasher. At ito na lang po ang team na kailang dapat maipatumba para road to championship na itong Creamline or sa finals. Kasi ang mangyayari dito is yung top 1 at top 2 sila yung maglalaban dito sa championship. Then yung top 2 and then top 3 is maglalaban sa third place. Okay, so mga kapolitika, so far ito yung naging update natin, pinaka-latest ngayon, na kung saan is nanalo itong Creamline Cold Smasher versus dito sa Kurashiki Ablaze. And actually, inaabangan ko nga kung magkakaroon ba ng match itong Team Alas kontra dito sa Creamline Cold Smasher, kasi para ito yung public demand ngayon na maglalaban itong dalawang team, itong ating national team at the same time itong Creamline. So ito yung ating abangan mga kapolitika at ipinapanawagan ng mga supporters. So ano ang inyong masasabi dito sa naging laro ng Creamline Cold Smasher kahapon, at ano ang inyong masasabi na ang issue ngayon sa Creamline ay ang pagkapanalo nila ay dahil lang sa kanilang import? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest valuable issue.